Ano po ba ma'am yung mga ginagawa ngayon ng Philippine Red Cross Camarines Sur para yun nga po makatulong tayo sa pag-iwas at pagresponde sa mga dengue cases kung meron ma'am ay kung meron man, Ma'am Pilisa? Yeah, actually in line sa ating admin memo na 32 series of 2024, yung community prevention intervention to beat dengue, and of course yung ating blood supply readiness. If ever magkaroon tayo ng dengue outbreak, ang Camarines Sur chapter ay ready to give mga campaign. So, nagsa-start na rin tayo niyan na mag-encourage sa ating mga partners. Siyempre, unang-una dito sa chapter natin, we do how to prevent na magkaroon ng dengue. So, yan is also a reminder also from the national headquarters na gawin natin yan not only this month, kasi this month is for dengue, pero every day dapat gawin natin. So yun po yung, may mga activities po kami, plan of activities na sinishare. And on June 18 po, magkakaroon po kami ng, sasabay natin sa health caravan din sa Tinambak, yung atin pagbigay ng health activities or campaign, lalong-lalo na po sa dengue. And kung nakikita mo, Kier, yung nasa likod, isa yan sa poster, and then we have also brochures to be shared sa ating communities po. Okay. And of course, itong pagkakataon na to, pagkakataon na to na sa interview nyo, with your help sa social media, makapag-share sa ating community. Okay po, iyon. So dito ma'am, para lang ma-educate yung ating mga audience, ano po kaya ma'am yung kasalukuyang sitwasyon ngayon ng CAMSUR, in terms of dengue cases? Ano ba, mataas ba ma'am yung mga nagkakaroon ng dengue dito or mababa? At bakit kaya ito muling binibigyang alerto ngayong panahon ng tag-ulan and pasukan? Ma'am Felisa. Oo. So far sa Intercom, sir, wala tayo pa naririnig na may outbreak or any case po na dengue. And thank you for that. And for this particular naman, kahit natin pinaghahandaan ito kasi tag-ulan na magsa-start na yung ulan. So para lang din ma-prevent yon, hindi na tayo mag-aantay na magka-outbreak pa tayo. So we do these preventive measures na. So nag-educate tayo. That's why we have this brochures, and we also ask partners, lalo na yung ating mga volunteers sa community, kasi normally doon nagsa-start din. And hindi lang doon sa ating mga liblib na lugar. We have sa urban, ang dengue open na din, kahit sa malinis na tubig. So yun po yung paraan na ginagawa ng ating chapter po para makatulong po tayo sa hindi mangyari yung dengue outbreak po. Okay po. At dito Ma'am Felisa, bukod doon sa nabanggit nyo kanina, yung about sa Tinambak, may mga iba pa po ba tayong halimbawa mga outreach programs, mga information campaigns na sinasagawa, halimbawa sa mga school, sa community, para nga po dito sa dengue prevention, Ma'am Felisa? Ayan, thank you, Kier, for raising that up. Kasi ito i-start lang din with Tinambak. Pero sabi ko nga, nagkakalat na rin yung ating mga volunteers. We have the RC143 all throughout the CAMSUR na we ask their help na mag-help out po na magkaroon ng mga health campaigns. We have also, yung school na banggit mo, we have councils, mga Red Cross Youth Councils na part na din yan sa kanilang mga activities to do health teachings and campaigns. So, we have also Medical Corps, may natatap na rin tayo ng mga MHO, yung ating mga health volunteers doon.
na makatulong po through them makapag-spread po nitong ating prevention and intervention within their communities, schools, and even in private mga places or houses, kasi dapat yung cleanliness mo starts in the house, di ba? And then second, yung tinitirahan natin or pinagtatrabahuhan natin, malamang meron dyan may mga open na water, di ba? Meron dyan mga estero, mga ganon. So, we start na doing that. So, hindi lang po ito about sa chapter, it's all about the presence of our volunteers in the community, schools, and in private areas po. Okay po. At eto ma'am, nakikipag-coordinate po ba tayo ma'am, halimbawa yung Philippine Red Cross, nakikipag-coordinate ba tayo ma'am sa mga LGU, mga health offices, and even schools para nga po dito sa mga dengue alert natin, Ma'am Pilisa? Yeah, nabanggit ko nga po sir yung regarding sa municipal health. So aside from doing coordination with the LGUs, no? Isa na rin pa nagvi-visit kami doon. Syempre, sayang naman ng time. So we do the coordination with the MHO, ano po bang, kahit hindi dengue, anything po that comes or about health, nabibigyan namin. And then we also distribute po, share these posters and then brochures. I have here sample of our brochure. Ito po. Ayan. So, galing po ito actually sa national headquarters. Sinishare din nila sa amin. So, this is a lot. So, sinishare po natin to sa ating mga LGUs po. Yan ma'am, yung sa brochures ma'am, gaano ma'am karami yung i-distribute ninyo? And sa buong Kamsur nyo yan ma'am i-distribute, Ma'am Pilisa? Yes po, sa buong Kamsur po ito. And normally, tinatarget namin kung alin sa record ang meron talagang prone masyado sa dengue. So, yun ang uunahin natin. And those also very active na LGUs na would also ask for their assistance, pwede po yun. So, marami po to, hindi ko na-memorize kung how many, pero hopefully it's sufficient po yung maibibigay natin para po sa example sa RHU, pwede silang pag nagkakaroon po ng field yung ating mga health workers, pwede po itong makapag-share. And even in their RHU po, nakapost po yun. Nagpo-post po kami doon for their for the campaign po. Opo. At dito ma'am sa mga kaganapan natin ngayong dito ma'am sa dengue alert ano kaya ma'am yung kino-consider natin as challenge sa atin pong tanggapan sa ganitong mga occasion or sa ganito po nating mga kaganapan para sa prevention po sa dengue, Ma'am Pilisa? Yung siguro magiging challenge natin dito if we have this magkaroon ng outbreak so that's why we need to prepare then lalo na yung ating blood supply, so dapat ready lang din if in case we have this para matugunan natin yung ating admin memo. But then sabi ko nga yung challenge is yung paano din natin i-relay yung mga preventive measures para din po yung ma-prevent talaga yung ating mangyari itong dengue fever outbreak so so far hindi na siya masyado siguro challenging kasi we've learned from the past na, 'di ba? So meron na din tayong mga kaya nga kailangan din it start within us, mag-help out natin tayo hindi lang sa government within ourselves, yung discipline mula sa bahay, ano mga dapat bang gawin, kung may mga sintomas na, ano dapat gawin, So, we have ang pinakauna talagang magkonsulta sa doktor kasi hindi naman natin masasabi kung dengue yan or
anything. So basta merong alam nyo yung ano yung mga sintomas, example, nilalagnat ka na kasi this will took us 2 to 7 na araw. So siguro ilang days pa lang magpakonsulta ka na, 'di ba? Kung hindi pa naaalis yung lagnat mo. And then of course, may hikita mo yung kung ano pa yung mga lumalabas sa katawan mo. So yun po, yun yung mga challenges siguro. And then, sana hindi mawalan yung ating supply ng blood. Saying that is meron tayo lang nakaraan na ginawa na in partnership with Naga City government na nagkaroon tayo ng bloodletting, mass bloodletting together with BMC. So, isa rin yun sa kailangan natin na tugunan po sa ating community. Okay, ma'am. At ito, ma'am, total nabanggit natin, ma'am, yung yung about sa bloodletting. Kumusta ito, ma'am, sa atin, yung bloodletting natin ngayon? Yung supply ng dugo, sapat ba, ma'am, yung supply ng dugo sa ating tanggapan? And yung iba pa nating resources para sa mabilis na response kapag halimbawa may kaso ng dengue outbreak dito sa Kamsur, Ma'am Pilisa? Oh yeah. With regards po dun sa bloodletting activity which was done last Sunday, June 14, naging successful naman po yung ating activity. With regards naman, naka-add po yun sa ating supply and ready for po yun, screen and magiging available po yun sa ating chapters. So far po, in terms of supply ng blood, hindi naman po tayo nawawalan pero mabilis lang po kasi siyang mawala in case na nagconduct tayo ng bloodletting. Mabilis lang po to kasi the Philippine Red Cross mandated tayo na mag-help in case meron po din may need sa atin outside the community, lalo na po sa other chapters. We need to help. And then para din po hindi masayang ating blood supply, and we need to generate po more. Kaya thankful din po ako sa mga ating partners, private yun or public, na continuously asking for blood donation campaign. So they request. So kung medyo naman tayong enough yung space yung ref natin, kasi syempre may certain capacity lang po yon. So we make sure lang po na hindi siya punong-puno and nadi-dispense po natin properly yung ating blood supply po. Okay, yun. At ito, Ma'am Pilisa, maitanong ko lang sa inyo, siguro sa inyo pong experience, ano kaya, ma'am, yung pinakakaraniwang, yung nakikita nyo, ma'am, na karaniwang pagkukulang ng isang community kaya nagkakaroon ng kaso ng dengue, Ma'am Pilisa? Una-una po siguro yung awareness, or kailangan din talagang ma-monitor properly, lalong-lalo na sa cleanliness, 'di ba? Kung nandiyan tayo sa community, siguro maging din tayo vigilant or maging helpful din tayo na kailangan na natin maglinis, 'di ba? Kasi yun nga din naman yung pinag-umpisahan Kung meron nakikita tayo sa hindi lang sa bahay natin, yung kapitbahay natin, example, na meron mga nakatambak dyan ng basura or may mga gulong na pwedeng tirahan ng mga lamok. So start na din siguro magsabi tayo sa halimbawa nakakalimutan yung ating barangay officials, and maging tayo kumbaga concern lalo, maging compassionate tayo within the community. So yun po, siguro yun ang medyo kakulangan, pero so far sa kita ko Naga City, very conscious tayo sa cleanliness, and hopefully sa lahat naman. So far sa field visit kami, yun na din yung kumbaga napashare po din namin yan sa community or sa ating mga leaders na ito yung kailangan natin if in case meron tayo na observe na mga ganun po.
Okay. Eto ma'am, mga remaining question na lang ano po. Bukod ma'am sa dengue, ano pa ma'am yung ibang mga health related concerns na binabantayan po ngayon ng Philippine Red Cross Kamsuer, especially ngayon na pasukan, nagtatrabaho yung ilang mga ano natin, mga kababayan, ma'am? Okay. Isa po kasi sa ngayon na kasali sa health mga ano namin is yung measles. So, kailangan din natin abangan yon, and then may mga yung pabakuna, and then of course yung mga preventive sa safety. Ano po? Isa yun sa kaya continuous din po yung pagtuturo natin ng first aid, even yung very simple, yung basic. Yun po. Another one is we need to participate po sa mga bakuna. Ano po? Yun po. Okay, very well said Ma'am, Felisa. Ito ma'am, bago tayo magtapos sa atin pong interview, o na baka may nakalimutan akong itanong ma'am, may gusto kayong i-add sa atin pong, napag-usapan. Ano pa ma'am yung mga susunod nating mga kaganapan in the next, day or the following months? And ano yung paalala natin ma'am sa mga kababayan po natin para makaiwas talaga sa dengue, Ma'am Marie o Ma'am Felisa? Another na pinag-aabangan namin yung RCY camp ng ating chapter, and then of course paparating na naman yung September, 'di ba? Yung Peña Francia, trainings po ng ating mga volunteers, or for those po yung regular naman natin na ginagawa, yung siguro you can help then with us yung pag-promote ng ating standard first aid. Ano po, dyan din tayo kasi yun yung mga fund generating na ating office. And then of course yung ating MAAB, ano po, yung mga insurances, continuous po doon. And then of course yung atin pagdodonate po ng blood, bukas naman lagi yung office natin if you want to inquire, from 8 to 5 po tayo. And even we have the Facebook po na na open naman po na open naman po yung ating Facebook. Nagpo-post po kami doon ng mga activities, training na schedule, bloodletting, and then bukas din po kami sa donations po. And then in celebration po na ng NDRR month, ano po, so yun po yung atin na kailangan din pong abangan. So, we will post po regularly on that.